good morning, good morning po sa ating lahat. Good morning, Great Britain. Good morning, salamat Lord. Ngayon ay araw na Lunes. Narito tayo, pabiyahe. At mayroon tayong important lakad. Salamat sa Diyos. Ngayon, praise God, napakaganda ng araw. Salamat, haring araw, lumabas ka. Kasi kahapon talagang makulimlim kahapon. Tapos umuulan. Lalo na po nandun ta sa sementeryo. Pero God is really good. God is really loving and concerned. He's concerned kasi every time na may nasisilungan po tayo, doon niya pinauulan. Tapos pagkatapos naman lakad na tayo, tulad po kahapon nung nasuloob tayo ng simbahan, nagmamas, ay umuulan siya. Tapos nung lumabas po tayo, may konting shower. And then pagdating po natin doon sa cemetery, mayroong chapel of rest doon. And then sarado man siya, pero mayroong nasisilungan kasi may porch. So salamat at na gawan din po natin yung ating yearly po natin na pagbisita sa sementeryo. At sabi ko nga po kahapon, Lord, please, tama na po ang ulan dito sa UK kasi sobra-sobra na po. Yung ibang lugar binabaha na, pero may ibang mga bansa po tayo na wala pong ulan. May mga bansa po tayo na nangangailangan po ng tubig. So salamat po sa Diyos dahil tayo po ay pinagbigyan ni Lord, tinugon po ni Lord ngayong umagang ito po, blue sky. Alam niyo po, bihira lang po ang blue sky na makikita rito, pero sa Diyos talaga walang imposible. Lord, marami po salamat. Thank you so much sa Holy Battalions of Angels be with us. At sa ating pagta-travel ay gabayan po. At yan po, nariyan po ang cemetery. Yan, dyan tayo pumunta kahapon. Ano po pala yan, cemetery ng Protestant at saka Catholic. Yan, dyan po yung mga nililibing. Doon po kasi sa kabila is mga public cemetery, yung cremation. Kasi ganun po dito. Lipat tayo dito sa Yan, thank you Lord, salamat po. Thank you Lord, hallelujah. Ngayon po pala tayo po ay kwento-kwentuhan. At salamat po sa ating Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataong ito, in Jesus name, na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi po ng konting real talk. Siguro lahat po na alam na November 1st at saka November 2nd, so November 1 at November 2 ay mayroon tayong yearly na special celebration. Unang-una, 31st pala ng October ay sineselebrate po ang Halloween party. Ngayon lang po ito na I think year 2000 I think, kasi noon hindi naman namin narinig yung mga pag Halloween mga ngaruling sila na humihingi ng candy o anumang regalo ibibigay, especially yung mga kabataan. At ang kanila pong mga suot is mga suot ng mga nakakatakot, at hindi lamang po nakakatakot sila po ay
nagsusuot ng parang agent po sila ng kaaway ng Diyos. Sa madaling salita ay mga demonyo. May sungay, may pangil, may ano tawag dito, may sipat, tapos nakadamit ng itim. So yun po ang kanilang sinusuot. Pero salamat kay Lord kasi ngayon unti-unti na pong pinapaliwanag sa ating Santa Iglesia Katolika, kaya nawa po sa lahat ng mga anak po ni Awel Shaddai, sa aking mga pamangkin, ay itanim po natin sa ating puso, na sa ating isip, na ang araw ng ang pitsa ng October 31 na Halloween ay pagdiriwang po yan, pagkukunita po yan sa kapistahan, kumbaga disperas ng kapistahan po ng All Saints Day. So ibig sabihin yung mga yumao nating mga santo ay pinagdiriwang po natin ang kanilang buhay noong dito pa sa lupa, na sila po ay talagang namuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Most of them, they are mga martyrdom, yeah. So talagang nanindigan po sila sa kanilang pananampalataya para po ang salita ng Diyos ay patuloy na maipalaganap. So yan po, kaya wag po tayong magsuot ng damit na nakakatakot, kasi hindi naman nakakatakot ang ating mga santo, ang ating mga saints, All Saints Day. So yun po. At araw naman po ng November 2nd, November 2, yan naman po ay paggugunita ng mga patay na mga kakilala, kamag-anak, mga departed loved ones, ay atin pong ginugunita ang kanilang at pinapanalangin po ang araw na yon, All Souls Day. Kaya sa Pilipinas, ang mga tao po doon sa atin sa Pilipinas, auno pa lang andoon na sila sa sementeryo. Pero in-explain po yan ni Father November 1 ay sa All Saints Day. So dyan po tayo sa simbahan magsimba kung maaari, tapos saka na tayo pupunta sa sementeryo sa November 2, kasi yun naman po talaga ang piyesta ng mga kaluluwa. At pupunta po tayo doon hindi lamang sa may mga pagkain, kasi mostly yung iba pupunta dahil may pagkain, at sama-sama silang kumakain sa may sanityo. So yun po ay kaugalian natin ng kumbaga hindi po yan ang pinaka special na na magdala tayo ng pagkain, kumbaga additional lang yan. Pinaka-importante po talaga is tayo ay magdasal, ipagdasal natin ang mga kaluluwa at pamisahan, pablessingan yung puntod. Oo, kaya yun ang ginagawa ng mga pare, di ba, bumibisita sila sa mga puntod at kanilang binibless, pinipray ang mga puntod, lalo na po yung mga pamilya ay nag-request po ng blessing. So yun po ang importante. Ngayon mayroon po akong sasabihin, dahil nalaman ko lang, bago ko lang po nalaman about po dito sa sinasabi na may mga ngayon daw may mga namatay na hindi pwedeng pasok sa simbahan, hindi pwedeng blessingan kapag sila ay hindi kasal sa simbahan. Yung iba daw kasalan ng huwes, hindi pwedeng misahan. Parang ngayon ko lang po ito na nalaman. Kasi noon ang hindi pwedeng ipasok ng simbahan is yung mga nagsuicide. Pero ngayon ay pati pala yung hindi kasal sa simbahan
ay hindi na po pwedeng misahan. Kaya nakakalungkot kasi siyempre para sa ating mga mananampalataya, tayo ay na-brought up na pagka silang ng bata. Ako, yung iba 1 week pa lang, ako katulad ko ilang araw pa lang po ako, dinala na ako ni tatay sa sa simbahan para pabinyagan. So thank you tay ha, pinabinyagan po ako. At after ko po nabinyagan, siyempre tumanggap po ako ng first Holy Communion. Hindi ko matandaan yun kung kailan ako tumanggap ng first Holy Communion, pero natandaan ko kung kailan po ako tumanggap ng confirmation. Oo, kasi yun po talaga ay nasa natin, sa ating sacrament, yung 7 sacrament po natin. At yun po ay nagpapatibay, nagpapalakas po sa ating pananampalataya, sa ating espirituhanon o Diyos nun nga kinabuhi. So very important po yun. Kaya kapag nakatanggap na po tayo ng confirmation, binigyan na po tayo ng Panginoon ng extraordinary strength, extraordinary power sa ating pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, patuloy nating payabungin ang ating faith at isa sa buhay po natin, lalo na po ang araw ng linggo, na tayo ay magsimba. At kung may chance naman po tayo makapagsimba kahit hindi araw ng linggo, basta may simba, ay gawin po nating magsimba at tumanggap ng Holy Communion. Tapos kung alam natin na tayo ay nakagawa ng kasalanan, kailangan po tayong mangumpisal, Sacrament of Confession. Yan, isa po yan sa sakramento ng ating simbahan, Santa Iglesia Katolika, na grasya po yan nabigay ng Lord sa atin upang tayo ay manumbalik sa Kanya kung tayo man ay nakagawa ng pagkakasala. So tumanggap po tayo ng Sacrament of Confession, and then pag tayo ay nakapangumpisal na, pwede na po tayong tumanggap ng Holy Communion. So kapag natanggap na po natin si Kristo, so si Kristo ay nasa ating buhay, sa ating puso, at ang ating kilos ay kilos na po ni Kristo, ating pag-iisip ay pag-iisip na po ni Kristo. Oo, so yun, natutulungan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay, na pumili kung ano po yung tama at iwaslik or avoid commit sin kung maaari lang by the grace of God. Oo, sa grasya po ng ating Panginoon. At kung tayo may nakasala or nadulas sa ating pag-iisip, whatever, agad-agad tayong humingi ng tawad sa Panginoon, kasi ang Diyos ay mapagpatawad at siya po ay nakakaunawa sa atin. Ang nais lamang niya ay lumapit tayo, magbalik loob po tayo sa Kanya. Kaya kung kasama natin ang Panginoon, ay alam po natin kung ano ang tama, 'di ba? Kaya sa mga young generation this day, ay payo ko lamang po sa inyo para kayo ay pagpalain, tayo ay pagpalain ng ating Diyos na buhay hanggat maaari. Sundin po natin ang iniatang ng Diyos, ang katuruan ng ating Santa Iglesia, na walang iba kundi ang pagsunod sa sakramento, sa 7 sakramento. So nabanggit ko na po yung binyag, and then yung sacrament of confession. So mayroon din pong sacrament of marriage. So kung maari po, sabi nila ang kasal sa civil or mayor ay matibay sa mata ng tao. Yes, matibay po ang kasal sa civil o sa mayor. Pero
hindi tayo pwede makatanggap ng Holy Communion. Yes. Ang kasal sa pare, ayan ay pinakamatibay kasi si Kristo mismo ang nariyan, nagbind sa dalawa. Yung babae at lalaki nagiging isa kasi binind na po yan ng ating Panginoon. Jesus bind them into one. They are not two but one, dahil pinagpala ng Panginoon, pinaspasan. So very important po yan na tumanggap ng sacrament of matrimony o kasal sa simbahan, kasal sa pare. Kaya patuloy na pinaalalahanan po sa ating simbahang Katolika na i-preserve po natin ang purity, virginity for the glory of God. So yan po sa mga young generation this day, yan po ang aking payo sa inyo upang kayo at ang magiging salinlahi natin ay patuloy na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Dahil ang ating Panginoon, siya ay natutuwa, siya ay masaya kapag tayo po ay nakasunod sa kanyang kalooban. Isipin lamang po natin ang ating mga magulang kapag mayroon tayong rules and regulations sa tahanan at ating sinunod ang kanilang mga rules and regulation, sila ay masaya, sila ay happy. Pero kapag ating sinuway ang rules and regulation ng ating magulang, sila ay malulungkot, diba? Malulungkot sila. Ganon din ang ating Panginoon. Kaya yan po ang aking payo. At ulitin ko po, ako ay nalulungkot doon sa mga lumisan sa mundong ito na hindi na po sila nabigyan ng basbas sa simbahan dahil sila po ay hindi kasal sa simbahan at kasal lamang po sa civil, or yung iba living partner, naglilive-in, nagsasama ng walang basbas. Sila po ay hindi pwedeng basbasan ng pare. Kaya nakakalungkot kasi nangailangan po sila ng gabay. Alam mo, naalala ko yung kwento na siyempre ang kaluluwa paglisan sa mundong ito, naglalakbay po yan. Ngayon, mayroon ako nakitang picture noon nung bata pa ako na sa mga dinadaanan ng kaluluwa ay marami doon na mga mga demonyo, hallelujah, na yung iba tinotorture yung tao na yung kaluluwa na naglalakbay. Oo, may dragon, may ahas, whatever. Kasi yung demonyo naghahanap po siya ng kakampi. Kaya nakakalungkot at nakakaawa, kaya kailangan talaga ang panalangin, kailangan ng basbas. Nang sa gayon, ang susundo sa kanila ay ang mahal na Birhen Maria at mga banal na anghel na siyang maghatid sa kanila doon sa tahanan ng ating Panginoon. Oo, at kung sila man ay hindi nagkahingi ng tawad bago sila umalis, ay mapupunta sila sa purgatorio. So doon po sila pupurgahin. Kaya yan po ang isang paalala po na nawa po ating pagkatandaan. At maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong sa ating munting real talk sa umagang ito. Thank you. God bless. God bless po.